Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, hindi ko po talaga alam kung anong klaseng katangahan meron tong si Sara. Kasi, ang point natin dito, no, imbis na makatulong siya dito, ang lumalabas dito, parang lalo niya pong nilalaglag yung tatay niya. So, ngayon, dinadawit po ni Sara Duterte, si Saldico, dun po sa maanomalyang laptop, laptop corruption. No? So, siguro alam niyo naman to, di ba? Yung ibibigay dapat, i3 or i5 sa mga teachers na laptop. Pero ang dumating sa Celeron, napakalaking, napakalaking pagkakaiba po sa presyo nun. Celeron. So, hindi ko alam kung bakit may gumagamit pa ng Celeron. hindi ko talaga makuha kung bakit may nagbebenta pa rin ng Celeron hanggang ngayon. Walang kwentang laptop po yun. Nagtataka nga ako eh. 2017, no, mabagal na po yung Celeron. Tapos hanggang ngayon, bakit meron pa rin Celeron? Di ba? Kaya, ano ko ba? So ngayon, ito galing to from Philippine Star. So gumawa kami ng sariling investigation sa loob ng DepEd. Di ba? Magaling, di ba? Galing. Boba talaga to eh, no? So sabi ni Sara, hinamon ni Vice President Sara Duterte ang Office of the Ombudsman na imbestigahan ang laptop corruption scandal ng Department of Education dahil sa sangkot umano rito si dating Congressman Saldico. Okay. So, continue pa natin. Sige, maganda to eh. Kung talagang seryoso ang ombudsman sa pag-imbestiga, imbestigahan din nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Saldico at alam ko, yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigasyon. Sa loob ng Department of Education, nung ako ay Department Education Secretary sa ADNIA, nung Martes, October 14, 2025. Alam nyo, no, ang unang tanong ko dito, bakit ngayon mo lang sinabi to? Diba? Bakit ngayon mo lang sinabi to? Ang dami mo ng press con na ginawa nung DepEd Secretary ka, bakit ngayon mo lang sinabi to? Diba? So, by the way, medyo may mali kasi dito eh. Kasi, una sa lahat, ito. May video pala dito. Videohan pala natin para maganda. Pati sinabi niya, oh. So, ang ombudsman sa pag-iimbestigahan nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Saldico. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education. No. Ba't ganyan magsalita to, no? Parang bata talaga, no? Nainis ako eh. So ngayon, kapag sinabi po ni Sara Duterte na mayroong investigasyon, dapat dokumentado po yan. Tama, di ba? Oh. Dapat dokumentado po yan. Kung mayroon kang investigasyon, dapat pinakita mo na rin dyan. Total, hindi puro kayo daldal. Ayan po ang pangat sa mga DDS. Puro sila daldal. Naniniwala sila sa puro daldal. Ang tatanga po talaga ng mga to. Di ba? O so ngayon, sabi mo meron kang investigasyon nung DepEd Secretary ka, nasan yung ebidensya? Nasan yung dokumento na nag-imbestiga ka? Di ba? Documented dapat yan eh. Oh, continue pa natin. Kung ako ay Department of Education Secretary, may I just say na merong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap. Kita mo? Ngayon niya gini-justify yung confidential fund niya. Dati tinatanong ka sa confidential fund mo, hindi mo masagot-sagot. So ngayon nakahanap ka ngayon ng dahilan. So sabi ni Sara, yung parte daw po ng confidential fund niya, ginamit daw po para imbestigahan si Saldico. 125 million po yun. Tandaan nyo. Ay, di, DepEd pala. DepEd. So, 500 million pala. DepEd pala, DepEd. Oh. DepEd, 500 million po yung confidential fund. Oh, so ginamit mo yon para imbestigahan sa Saldico?
Oh, pag yan wala dun, makapal lang mukha, no? Kasi alam niya pong kumampi sa kanya yung Supreme Court na hindi na po mabubuksan yung audit ng confidential fund niya. Kaya kung ano na lang sinasabi nito ng ebidensya sa investigasyon na yun. Ano mo naging involvement ni Saldi doon sa SunWest ang contractor ng laptop doon sa DepEd. So, SunWest daw, no? Ano ba yung SunWest? Di ba alam ko SunWest, nagbibigay din pala ng laptop yung SunWest? Tinangan natin yung SunWest. SunWest Incorporation. Philippine company has expanded into various sectors including estate, energy, hospitality. Meron bang bilihan ng laptop yung SunWest? Ito nag-quick research ako dito Diba? SunWest Incorporation, formerly known as SunWest Construction and Development Corporation, a Philippine-based company that started as a construction firm in 1997, has since expanded to various sectors including real estate, energy, and hospitality. Walang retail dito. Wala naman nakalagay yung retail dito Paano sila makakapagbenta ng laptop kung in the first place construction company sila? At base po dito sa sa quick research ko lang to pero ewan ko lang, pero ito nakita ko dito real estate, energy, and hospitality. So hospitality yung hotel, energy, kuryente, real estate, pabahay. So, nasa retail na rin pala yung SunWest. Di ba? Nakainang mukha yan. Sumakto, di ko sinadya yan Sumakto lang yan. So, nasa retail na pala yung SunWest. Buti pa si Sarah alam niya. Tayo hindi natin alam. Anong mukha yun? Tanga ng mukha nga yan, no? So, ewan ko dito. Tanga. Next question. Please pili kasi nyo, ABS-CBN. So bakit, wait lang, di pa ako tapos pala. So bakit specific yung pag-iimbestiga? Bakit hindi iniimbestigahan lahat ng corruption scandal? Bakit kinokontrol yung kwento sa corruption? Bakit hindi nilalabas lahat ng mga insidente o mga gawain o mga iskandalo sa korupsyon? Bakit pinipili? Kaya natin nasasabi lahat. Alam mo Sarah, kung pinipili yung investigasyon na sinasabi mo, kung pinipili lang, dapat una na pong pinuntahan yung Davao City. No? Ay, ayun na naman tayo Dapat kasi, ito, andaling sabihin na pinipili lang, bakit ganon, bakit ganon yung investigasyon. Sabihin mo kung ano doon, kung anong parte doon. 'Di ba? So ngayon kung sinasabi mo nga kung ganyan na paniniwala mo na pinipili yung investigasyon, kung pinipili pala dapat inuna na yung Davao. O ano ba yung inuna? Bulacan, Negros. Sorsogon nga ata, inuna pa rin ata. Yeah. Ewan ko kung saan numuhugot tong gago na to, no? Na merong controlling the narrative ay dahil pinipili nila kung ano yung gusto nila investigahan. At kung paano pinipili? Ang tanong dito, paano pinipili? Di ba, buuin mo yung kwento mo, paano pinipili? Kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. Anong instances? Para maliwanagan kami, baka may alam kang iba na hindi namin alam. Ano yung pangyayari na papunta na sa presidente yung bintang, pero bigla mag-iiba yung investigasyon? Alin doon? Paano? Bobo lang maniniwala sa'yo. O kapag DDS mga kababayan, ng mga walang logic yan, palakpakan yung mga buwaka ng ina yan dito sa sinabi ni Sarah.
Oo. Ay, hindi mo lang, tama nga, di ba, Dark Angel, di ba, paano? Implicated na nga si Martin. Di ba? Kung nawawala, kung nalilibing, kung nalulubog yung investigasyon. Nawawala, bumabalik at lumulubog. So, ibig sabihin, meron talagang pag-control sa... Wala lang, nakwento lang siya. O, di ba? Nakwento lang. So, it's fucking bullshit, man. Kaya nga mga kababayan, no, ito yung point dito kahit anong pilit po ng mga DDS na i-connect na po kay PBBM yung bintang, hindi talaga dumudulas lang po Kung ganito lang yung gagawin ninyo, di ba? Hindi talaga. Hello pa Ma'am Joanna, maraming salamat, no? Okay. Reyna ng fake news. Pangit ka na nga. Reyna ka pa ng fake news. Okay. So ngayon mga kababayan, no, ang nakakatawa kasi dito. Okay, so balikan natin yung sinabi ni Sara, no? Ang sabi ni Sara, imbestigahan daw po si Saldico. Kasi daw po, meron daw pong pagnanakaw na nangyari sa laptop. Ang tanong dito, no, kailan ba nangyari yung nakawan sa laptop? Kailan nangyari? Yung dapat, I5 tsaka I3 dapat ang bibigay sa mga teacher, pero ang dumating Celeron. Kailan yon? Kailan nangyari yon? Nasangkot si Saldico. Siyempre kung tayo po magaling po sa makaalala. Basic naman po 'yan, no. Ito DepEd, no, ex-DepEd Chief Briones charged with graft falsification over 2.4 billion laptop deal. So sino? Si Briones. 'Di ba? Si Briones. So, sino si Briones? Appointee ni Digong. So, ibig sabihin ba, pinapalabas ba ni Sara Duterte na yung ginawang pagkurakot po ni Saldico, nangyari ito ng panahon po ni Digong? Hindi mo balik sa inyo yung bintang. Gaga talaga to, no? Tanga-tanga talaga ng buhaka ng ilan to. Alam mo, no? Ako na lang po talaga nahihiya sa katangahan ni Sara. Ako na lang din po yung nahihiya sa katangahan ng mga DDS kung bakit yung sinusuportahan to. Tanga men Wala, actually kung meron pang mas malupit na word sa tanga, nasabihin ko wala na ako ibang maisip Ano ba yung pinakamalupit na word na tanga? Di ba? Walang sariling isip? Walang kaluluwa? Walang espiritu? So anong intention mo dito? So ngayon basahin natin to. Baliw nga, kaya nga Sabi dito, si Briones yan kailan nangyari yan? Kailan nangyari to? The Office of the Ombudsman had as order. The filing of graft charges. So kailan pala to? Kailan na ba nabalita pala to? July 11, si Martires pa to. No? The Office of the Ombudsman has ordered the filing of graft charges against former Education Secretary Dinoy Briones and over a dozen other officials over the Department of Education 2.4 billion procurement of overpriced laptops for teachers during the COVID-19 pandemic. So, tingnan nyo kung gaano kababoy si Digong. Ninakawan na tayo sa pandemic, sa pamamagitan nga pa ng paramali, ninakawan pa tayo sa COVID-19, no, ng laptop. At sangkot nga dito si Saldico. Sabi ni Sara, no? At ginamit pa ni Sara Duterte yung confidential fund niya. Sara, ang galing Tana yung confidential fund mo, ginamit mo para imbestigahan to ng ending. No? Nangyari para sa panahon ng tatay mo. Bobo nga no? Anong utak meron to? Nakalimutan mo ba na hindi nangyari sa panahon mo yun? Actually, dawit dito si Christopher Lau. So ngayon itong point natin Kung sinasabi nga pa ni Sara na yung investigasyon po ngayon hinaharangan, 'di ba? Nililito, na sinasabi niya kanina Parang ikaw po ata yung gumagawa noon. So sino ba yung impeachment trial na dapat po ang trial ay nasa Senado, pumunta ng Supreme Court? Di ba ikaw yun? Kayo yan,
Abogado mo to, di ba? Mindanao lawyers ask Supreme Court to block Sara Duterte impeachment trial. Actually, no, inaabangan pa natin yung magiging decision dito ng Supreme Court kasi merong motion, di ba? Pero kung hindi nila maayos to, ang pangit na jurisprudence nito, mga kababayan. Oh. Tingnan mo ikaw, imbis na harapin mo yung kaso mo sa impeachment, inutusan mo yung mga abogado mo na patigilin yung impeachment trial gamit ng Supreme Court. Oh. Si Martin Romualdez nga, mga kababayan hindi po kapit tuko sa pwesto 'Di ba? Nung pinagbibintangan siya, nag-resign. Oh, ayun ang pagkakaiba po ni Martin. Si Martin Romualdez, mga kababayan, nag-resign para po magkaroon po ng maayos na investigasyon, 'di ba? Laban sa kanya. Pero si Cheese, mga kababayan, si Cheese hindi po magre-resign yan, makapal po ang mukha nun. Kaya po nawala si Cheese Escudero bilang Senate President kasi nga po tinanggal po siya ng mga kapwa niya senador. Pero kung hindi po tinanggal yan si Cheese, hindi po aalis po yan. Hindi po yan aalis bilang Senate President, makapal ang mukha yan O si Martin, iba yung ginawa, di ba? Iba rin yung ginawa mo, Sara. Nagtataka nga ako, ang daming taong galit kay Martin, pero si Sara po yung tanga Martin Romualdez says nothing to hide in first appearance before ICI. Naalala ko to Di ba sabi ni Sara? Sinabi niya yun, naalala ko talaga yan. Naalala ko yan Sabi ni Sara, kapag okay na yung impeachment trial, sasagutin ko lahat. Sabi niya yun Di ba? Sasagutin niya raw po lahat kapag okay na raw po sa Supreme Court yung impeachment trial. Okay na ngayon. But hanggang ngayon, wala ka pa rin sinasagot dun sa mga aligasyon mo. Asan yung bank account? Ano yung bank account? Totoo ba yung bribery laban sa'yo? Yung pinagbabayaran mo? Yung mga tauhan sa DepEd? Kikita mo kababuhay na ginawa nito mga streetwise. Yung mga empleyado po sa DepEd na doon na po tumanda, no? Binigyan niya ng pera. Dahil sa kahihiyan, nag-resign. Kasi nabisto ng committee ni Joel Chua, di ba? Nabisto ng Senado, ng Congress na merong bribery na nangyari. So, imbis po na tatapusin sana ng mga veterans po sa DepEd yung kanilang serbisyo sa DepEd, nag-resign na lang po dahil sa kahihiyan. Di ba? So, isa ito sa mga kakaso kay Sara. Ito pa malupit, no? So, bukod nga po dito sa kababuyan nga po ni Sara, no? De La Rosa says he drafted Senate resolution dismissing VP Sara's impeachment. Kayo ba naniniwala ba kayo na itong ginawa ni Bato De La Rosa na gumawa ng resolution para patigilin yung impeachment, walang utos ni Sara yan? Naniniwala ba kayo na ganon? Kita mo ginamit po ni Sara yung impluwensya niya sa Supreme Court, sa mga senador, para po talaga mapigilan yung impeachment trial niya. Ibang-iba po kay Martin. Si Martin Romualdez, mga kababayan, hinarap po yung ICI. Bumaba sa pwesto. Hindi gumamit ng impluwensya. Kaya nga kung ano. So ito yung sinasabi ngayon natin. Okay. Tandaan po natin, mga kababayan, no? Bali-balita po ngayon na yung isa po sa mga binanggit po ni Martin Romualdez din po sa ICI, si Saldico po talagang makadigong. Hindi siya maka-Marcos, hindi siya maka-Romualdez, maka-Duterte po talaga si Saldico. So, ang unang magiging tanong nyo nga dito, takero, kung maka-Duterte si Saldico, bakit siya yung in-appoint ni Martin Romualdez bilang head ng procurement sa Congress? So, nilinaw na po yan ni Martin Romualdez. Sabi po ni Martin Romualdez doon sa ICI, base po sa kumakalat na bali-balita, no? Hindi po appointed si Saldico. Siya po ay pinagbotohan. Pinagbotohan po siya. Pinagbotohan po siya ng mga congressman, especially po yung mga congressman po ng party list, para siya po yung humawak ng pinakamakapangyarihan na committee po ng budget. So, ayun ang sagot doon. So, malaki po yung chance
na ang kausap po talaga ni Saldico para po dyan makapagnakaw po sa Bicam, hindi si Martin, kundi yung senador, si Cheese. At mga kababayan, ito kumakalat na picture to ngayon. President Rodrigo Duterte is guest of honor at the opening of power plant owned by Saldico. 2019 ito sa Romblon. Congressman na siya ata nito. 2019. Ay, makatabi sila, oh. Oh. So, merong binuksan pala na bagong planta, yung Sunwest. Si Digong po yung special na bisita. Di ba? So, ayan po yung diyan. Ayan yung nangyari diyan. So, yun mga kababayan, no? So, kayo po, ano pa masabi nyo nga po dito sa ginawa nga po ni Sara na pagbintangan po si Saldico gamit yung confidential fund niya na siya daw po sangkot dito sa kurakot po sa laptop. Tanga, di ba? Katangahan ba yun? Yung ginawa niya? Siyempre, tanga-tanga talaga, di ba? So, yan, no? So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay. So, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to.